Isang mapagpalang umaga po sa pahapong ito. Nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Ama na ako po ang kanyang pinili upang manguna sa ating banal na gawain. Mayroon po tayong tatlong sharer o magbabahagi na kanilang nakamit sa biyaya sa ating Panginoon. Ang una pong magbabahagi ay si kapatid na Marcela Simbulan, Santa Rosario. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na yung mga alagad at magkap. Ako po'y nababahagi ngayon ng oras na ito sa karanasan kong dumating sa akin. Ako po isang tagasunod sa labas. Ako po'y nanatili sa Santa Rosario. Yung mga pasyenteng inaakay ko kay Apo. Sa kagustuhan ni Ama, sila naman ay gumagaling. At sa pagpupunta nila dito sa Dambana. Kaya ako po'y wag sanang magsasawa yung nakakakita sa akin. Kasi po hindi ko matitiis na hindi tulungan ng taong kamukha natin. Ako po'y iniling ko kay Ama at saka kay Apong Konseng. Tutulungan ko yung mga tao hanggang kaya ko. Kaya ako po, nagbabahagi po ako ngayon ng oras na ito. Lalo na yung karanasan na dumarating sa akin. Kasi po, laging naririnig ko ang Ama sa tabi ko. Isa po, tinawagan po ako nag-text po sa akin sa cellphone. Doon po ako lalong kinakabahan kung di ko makasunod sa mission ko. Ang tinawag po sa akin kasi po malalayo yung mga anak ko. Yun lagi kong dinadayin sa kanya. Kaya po nung nag-text po sa akin ng Ama, sabi niya, ako si Jesus. Anak, ako si Jesus. Tapos, sinagutan ko po, sabi niya, anak, tuwing nagdadasal ka, hindi lang yung mga taong dinadayin sa akin. Yung mga anak mo. Sabi sa akin, anak, huwag ka nang mag-alala sa mga anak mo. Wala nang mangyayari sa kanila. Ako nang bahala doon. Sabi niya. Sabi ko, tuwa po ako noon nung narinig ko, nung naano ko yung text niya. Nung sinabi po sa akin yon, may iniling po sa akin, sabi niya, anak, gusto ko, may uutos ako sa inyo. Huwag ka lang maramot, teka. Sabi ko sa isip ko, ano kaya yon? Ngayon pala, anak, pamaagi mo, para matulungan mo yung kamukha mong tao, nung, po, ayun, sumunod po ako, hanggang sa na maagi ako. Tapos sabi niya, huwag kang mag-alala, hindi ako umaalis sa tabi mo, Nung sinabi sa akin yon, lagi kitang binabantayan, anak. Kaya mapalad ka, pati yung tatlong matandang inalagaan mo na natapos mo, Sabi ko sa isip ko, po, wala kaya akong kasalanan doon. Kahit po nung nagpaalam ko sa kanya, ganyan din, anak, wala kang kasalanan. Natapos mo yung matanda, mapalad ka, Noon nga po,
kinukuha na ako ni Ama, ni Apong Konseng. Nakiusap pa ako sa kanya. Kasi po naalala ko nga yung mga anak ko, saka yung mga taong tinutulungan ko. Kasi po maliit pa lang yung anak ko. Inutusan na ako ni Ama. Sa panaginip lang po. Nung marami kong pagsubok na dumating sa buhay ko, yun po, sumunod na ako. Kaya kahit po malayo ko sa pamilya ko, buwat nung nag-text sa akin si Ama, di ko na po iniintindi, awa ng Diyos naman po. Nakakaraos sila, hindi sila nagkakasakit. Nung pong hindi nag-text sa akin si Ama, nung hindi ko inano yung mga anak ko, kumisang po tumatawag sa akin, kumisang gabi pa. Pero awa ng Diyos, sinasabi ko lang po sa cellphone, sabi ko, anak, kumuha ka sa ganyan ng gamot. Awa ng ni Ama, hindi tayo pababayaan. Sabi ko, hindi ako makauwi gabi. Sabi ko, nato kami may mission ako. Ayun po, yung mga anak ko naman sumusunod. So kaya mga apo ko, awa ng Diyos. Tatawag po pag umaga, kala ko ano nang nangyari ngayon. Apo, praise the Lord, eka. Gumaling na ako. Papasok na ako sa eskwela, eka. Kaya po, ako hindi ko pumapabayaan ng mission ko. Hindi ko po iniintindi muna yung kayamanan dito. Kahit po iniwan ko yung tiraan ko, hindi ko po pinansing. Ang papansingan ko, gusto ko makatulong ako. Kaya sabi ng mga anak ko, anak, mama, huwag mo nang pansingin yun. May diyan darating sa atin, hayaan mo na yun. Total may bahay naman kami. Kasi po, dalawa yung anak ko may sariling bahay, nasa Minaling. Kaya, sana po, makinig na tayo kay Ama. Hindi naman ako nagpapagalang. Hindi naman po ako yung sinusundan nyo, kundi si Ama, lalo na yung mga pasyente ko. Yung tinuro ni Ama at saka ni Apong Konseng. Sana po, para ang buhay natin magbabago na. Magbago na tayo. Kaya ako, kahit ganyan ang buhay ko, wala na akong iniintindi. Sabi ko, kahit na may sinasabi na tao, hindi ko binapasin, sabi ko, wala akong pakialam sa kanila. Tama na yung tinutulungan ko. Ang pinakikialaman ko, sabi ko, doon. Ngayon na, sa taas, saka si Apo. Kaya po buwat nung dumating, buwat po nung bumaba si Hamas kay Apong Konseng, nalulungkot ako pag hindi ako nakakarating rito. Kaya kung minsan pag nagdadasal na ako, sabi ko, Apo, pagbigyan mo naman ako, sana makakarating ako sa inyo. Tapos, meron naman pong lalapit sa akin, Apo, tulungan mo naman ako. Kahit saan mo ko dalhin. Gagaling lang ako. Kaya po yun. Yung ginagawa ko po, para video lalakas bagya, iniiling ko sa Ama. Tapos po, dinadala ko. Kaya po sabi ko, pabibindisyon kita kaya po. Pabibindes kita kaya po. Kung minsan kasi, lalo na yung mga sakit dito. Ngayon, puro mga ugat, puro alta presyon. Kung minsan, 30 pa lang. Iba ning na ano. Pero ako po, kahit na medyo matanda-tanda na ako. Kaya nga po gusto niya, magpahinga na ako. Gusto na doon na lang sa amin, doon magagamot. Kaya, pero po hindi ko matitiis. Nakiusap na naman ako kaya po. Dumating na naman po. Kahit po hindi alam ang bahay ng mga anak ko, hinaanap para matulungan ko. Eh, nung sumagot sa akin siya po, sabi niya, pwede ka na. Sabi niya. Alam niya po yun. Alam niya Ama yun. Kaya, yun po ang napapaagi ko sa inyo. Lalo na ngayon, ito po, may dala na naman ako. Hindi ka dapat pa pupunta rito, pero sabi, kahit na po nagsisingle kami, wala man po lisensya yung mga ano namin. Sabi ko, anak, huwag ka mag-alala, hindi tayo nandito sa tabi natin si Ama, kasi Apong Konseng. Sabi ko, huwag ka nang mag-alala. Basta ilingin mo lang sa kanya, kung gagaling ka. Ilingin mo sa kanya kung anong dapat. Sabi ko, kaya po,
Yun po ang pinamaagi ko lang sa inyo, lalo na sa kapatid kong mga alagad. Hindi po sa akin niya. Kaya kung minsan po naalala ko rin yun, at saka yung mga, lalo na siya, kung sa inyo, ito kayong chapel. Kaya kung minsan po napapayak ko kapag hindi ako agad nakakarating rito. Dahil pa po ako na-addict dito eh. Kasi buhat nung kung bumaba na si Ama. Kasi po, naano ko lang si Ama sa panaginip lang. Buhat nung bumaba, yan. Minsan parang narinig ko sa tabi ko, makikiusap ako, lalo dumating na udya sa akin. Yung doon lang ako umiling pag hindi ako dumarating dito si kay Apo. Tapos tinatawag ko sa panalaan si Apo. Kaya si Apo siguro, kaya nag-text na si Ama. Lagi kong inaambalaan si Apo. Kaya kapatid, salamat po. Nagpapasalamat po ako sa bahagi ko kahit na ganyan lang. Salamat po, kapatid. Maraming salamat po, kapatid, sa kagandahan ng inyong kalooban, na kayo po ay maraming naakay o nabubuksan para po makakilala sa ating Panginoon, ang Diyos na buhay, na ating pinaglilingkuran. Ang ikalawa pong magbabahagi ay si kapatid na Eleanor Malalili ng San Roque. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang share ko po nung dati po ako napupunta rito. Nung nandun pa po si Apo sa silong pa lang po. Yung mga anak ko po pinagagamot ka rito. Ako din po napagaling na ni Apo 2 beses. Kaya lang po dala po ng naabala po ako sa hanap buhay. Hindi na po ako nakakapunta. Hanggang sa umuwi na po kami sa San Roque. Noong pong Abril, nagkasakit po ako. Na-confine po ako dahil po tumaas ang BP ko saka UTI. Pero po kahit umiinom ako ng gamot, para po hindi ako gumagaling. Lagi po ako nakatingin sa malayo. Para po bang mamamatay na ako, ganun. Hanggang dumating po yung 3 gabi, sunod-sunod. Hindi po ako nakakatulog. Nung pong madaling araw, hindi ko po alam kung nananaginip ako, kung paano po. Basta naisip ko po ito saka si Apo. Nung pong umaga, sabi ko po sa may bahay ko, "Hoy, samahan mo naman ako sa paligi." Sabi ko gano'n. Marami akong gagawin sa bukid. Sa anak mo na lang ikaw sumakay. Para po bang ayaw ko ng gano'n? Para po nagtampo ako. Nung pong hindi po ako nagpunta rito. Nung kinagabihan po, hindi ko na po talaga matiis, hindi ako makatulog. Naano ko na naman po yung, para po bang nakita ko po yung divine. Nung kinabukasan po, nagpunta na ako dito. Pumunta po ako dito umaga. Nakita po ako ni Apo, nandiyan po. Sabi niya, "Anak, hindi kita magagamot. Mamayang hapon na, mamaya pa ang oras, marami kong ginagawa." Di po bali, sabi ko babalik po kami. Yung pong dito po ako naupo. Hanggang nung nagmensahe na po siya, nung mayari na po, sa isip ko habang pinagmamasdan ko po siya, mahipo lang po ako ni Apo, makakatulog na ako. Noon nga pong mayari na siyang dito, nilapitan niyo po ako. Sabi niya po sa akin, kaloob ng Ama yan, hinipo niya po yung ulo ko. Nasa daan pa lang po ako, inaantok na po ako hanggang sa gabi po nakatulog ako ng masarap. Po buhat po noon, araw-araw, hinahanap-hanap ko na po na makikinig ng salita ng Apo Kunching, yung mga banal na salita ng ating Panginoon. Kaya po nagpapasalamat po ako at nagpupuri sa Panginoon dahil po binalik niya po ako dito. Ngayon po, kahit po wala akong pera, basta makapunta lang ako, maligaya na ako. Nagpapasalamat po ako sa
Papasalamat po ako sa Panginoon Diyos kasi po, dati pong buhay, wala po akong iniisip kundi kumita ng pera. Ayan po, mapapatunayan po ng ibang nakakakilala po sa akin. Gusto ko po kasi makatapos yung mga anak ko. Pero mali po pala yun. Sa kapupunta ko po rito araw-araw, na pag nilay-nilay ko po sa buhay ko, wala po palang ibang dapat tayong unahin kundi ang ating Panginoon Diyos. Kasi po, kundi niya po kagustuhan, walang mangyayari sa atin. Ngayon po, ako po, panatag po ako kahit po wala akong pera, basta po magdadasal lang ako. Nakakaraos po kami. Kaya, nagpapasalamat po ako talaga sa Ama. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat po, kapatid, sa inyong ibinahagi sa amin. Isa lamang pong paanyaya para po sa lahat na naririto. Malugod pong inaanyayahan ang lahat para sa gaganaping parangal sa mahal na Birheng Maria para sa kanyang kaarawan. Ito po ay magaganap bukas dito sa ating banal na dambana sa panggabing gawain na magsisimula sa ganap na ika-6 ng gabi. Maraming salamat po. Ang ikatlo pong magbabahagi ay si kapatid na Estela Manalili ng San Isidro, San Luis, Pampanga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang i-share ko po ay tungkol sa nung kahapon po. Ako po ay masakit po ang tiyan dahil po nung nagbibigil, bago po kami pumunta sa vigil, ako po ay nakupo sa amin. Sabi ko gano'n, bakit anong nangyari sa akin? Bakit na masakit ang tiyan ko? Hindi yata ako makakapunta sa vigil. Sabi. Ngayon po, nagdadasal po ako. Ama, sabi ko, ano po ito binigay niyo sa akin? Kayo lang po ang makakalis dito sa nararamdaman ko ito. Baka po hindi ako makakasama, pero po sabi ko, tinext ko na po si Caps na sasama ko. Ama, sabi ko, alisin niyo na po ito. Kasi talaga pong masama ang nararamdaman ko. Nung ano po, sabi kong nakaupo ako ng ganun, masakit po kasi yung ano ko. Para po kung sira ulo yung, sabi ko, Ama, alisin niyo po ako, wag niyo po akong bitawan. Talaga pong masakit na itong nararamdaman ko. Pero para po kung sira, sabi ko, tanggalin mo ito. Sabi ko, alisin mo, ayoko yan. Sabi ko ganun sa kanya, ayoko, wag mo akong bitawan, Ama. Pero ang nararamdaman ko po ay masakit talaga. Pero nung ano po noon, nung dumating na po si Caps, ba't bigla pong nawala yung aking masakitan tiyan. Then nakasakay po ako dun sa sasakyan. Nung ano po dito, pagdating na naman po dito, nung nasa, ano na po kami, sa loob po ng duration, ba't po nung ako na pong nagcha-chaplet po ako, bakit po, hindi ko po alam ang isasagot ko dun sa chaplet na sabi ni Caps ganun, sabi niya ganun. Hindi po nung nag-ano nga po ako, nilakas ko na po ang loob ko, pero naramdaman ko ang amay nasa akin na po. Doon ko po naramdaman na wala na po. Pero ngayon po, paano-ano po itong anong nararamdaman kong ito. Pero nagpapahawak po ako sa mga kapatid kong nandito kahit po masamang nararamdaman ko. Sabi ni kapatid, sabi na mag-share ka naman. Sabi niya gano'n. Kasi masama sa dagang pakiramdam ko, hindi ata ako makakapag-share, sabi ko gano'n. Pero pinipilit ko po ito. Nagpaano ko sa kapatid ko dito,
Sabi niya, alika nga, sabi niya, hilutin kita. Pero ngayon po, wala na po akong nararamdaman. Maraming salamat po sa kay Apo Konsing po. Lalong-lalo na po sa mga nag-ano sa akin. Maraming salamat. Maraming salamat po, kapatid, sa iyong binahagi. Ang susunod po na magbabahagi ay isa rin pong alagad, si kapatid na Jose Tulpo ng Quezon City. Magandang umaga po sa inyong lahat. Na pagkagising nyo ba, nagpasalamat po ba tayo sa Panginoon na tayo ay buhay pa? Nagbinigay po ba natin ang ating sarili sa ang araw na ito kung paano natin gagampanan para sa Kanya? Humingi po ba tayo ng gabay sa Espiritu upang lahat ng ating gagawin sa araw na ito ay magiging kalugod-lugod sa Ama nating lumikha sa ating lahat. Amen po ba yun? Naisip ko po at ako po ay nagdesisyon na magbahagi sa araw na ito. Sa kinatagal-tagal na po na kuminsan, now you see me, now you don't. Siguro naman po sa araw na nandito ako, ay nais ko pong magbahagi kahit na in my little own way. Kagabi po kasi, nag-email po ako, nag-PM po ako kay kapatid na Marie. Sinabi ko, kapatid, nakita mo ba yung video nung sa Syria? Sabi niya, okay, titignan ko. Yun po ang sabi niya. Pumapasok po sa aking kaisipan na maaring ang Panginoon ay gusto niyang ipahawatig o ibahagi sa Kanya na tayo ay mapalad. Tayo ba'y nagpapasalamat kahit hindi natin nakikita ang isang biyaya ng Diyos? O kaya tayo ba'y nagpapasalamat dahil nakikita natin ang mga biyaya ng Diyos? Gaya po ng bahay, nako, salamat po Ama at binigyan mo kami ng bahay. Salamat po Ama, nanalo ako sa loto. Salamat mo Ama, etc. etc. Subalit, nagpapasalamat ba tayo? Yung mga bagay na hindi natin nakikita, gaya ng pag nandito kayo, na walang nangyari sa inyo sa daan. Nagpasalamat ba kayo na ang buhay nyo ay ginagabayan? Nagpasalamat ba kayo kung bakit kayo naririto? Kung bakit kayo dinala ng Espiritu dito sa bambanang ito? Nagpasalamat ba kayo na nakilala nyo ang isang kinalugdan? Na siyang gumagabay, siyang nagbibigay sa lahat ng mga kaloob ng Ama sa atin. Kung hindi dahil sa Kanya, hindi natin malaman ang tamang daan. Amen po ba yun? Sino ang hindi sumasang-ayon? Pag hindi kayo sumang-ayon, ipagdadasal ko kayo na sumang-ayon kayo. Ito po ang nangyari sa mga sinasabi ko po sa Syria. Bukas po, September 7, nanawagan po ang ating Pope Francis na magkaroon po tayo ng fasting at saka vigil. Kung lahat po natin nakita ang video po sa Syria, nakakaiyak po. Lalong-lalo na po ang mga bata. Iyon ay ginamitan po ng isang chemical weapon. Ano po ang ibig sabihin ng chemical weapon? Instead po na sila ay barilin o instead po na gamitan ng bomba, chemicals po ang pinalismas nila. Yun po ay mas mahirap yun. Buti palang barilin ka na, patay ka kaagad. Pero sa video po nakikita ang mga bata, hindi po nila alam kung paano ang gagawin. Hindi rin po alam ang mga volunteer doctors na nagpunta doon kung paano nila sila gagamitin. Yun po ay unti-unti silang namamatay.
unti-unti silang nakatingin sa taas. At sinasabi nilang, siguro, sa aking palagay, Ama, nariyang ka ba? Subalit alam ko ang Ama. Regardless of your religion, either you're Catholic, you're Islam, you're Protestant, any kind of religion, as long as you are innocent, pag namatay ka, dahil sa kagawan ng ating kapwa, dahil sa mga hatred, dahil gusto nila sila ang tama, gusto nila yung kanilang sinasamba, ay yun ang tama. Subalit, bakit nila gagawin yun na hindi iniisip ang mga bata? Kahit na napakadami ng doktor na nag-volunteer na pumunta sa lugar na yon, wala silang magawa. Sapagkat chemicals po yun. Ano nga ba sa atin ang magagawa natin? Hindi ba yun na ang pinakamadbud? Mapalad tayo, magpasalamat tayo, at hindi nangyari sa atin yun. Ano nga ba ang magagawa natin sa kapwa natin? Kundi ipanalangin. Subalit matatanggap kaya ang panalangin natin kung tayo mismo hindi tayo magbago? Matatanggap ba natin ang Panginoon, patawarin po ninyo sila sa kanilang mga ginawa sa mga batang ito? Paano na natin matasabing iyon ay tinanggap ng Panginoon, ang panalangin na iyon, kung tayo mismo ay hindi tayo marunong humingi ng tawad sa Panginoon? Sapagkat kung tayo po ay nag-uumpisa ang lahat maging loving, maging kind, maganda at positive ang ginagawa sa kapwa. Kung paano natin tanggapin ang mga mensahe ng Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo, isabuhay, upang sa ganon ay maibigay din natin sa kapwa natin. Nandirito nga tayo, nakikinig tayo sa ngayon. Paglabas natin doon, mayroon bang pumasok sa ating isip? Mayroon ba tayong nakuhang lesson? Kasi kung minsan mga kapatid, sa totoo lang po, ako mismo, pag nagme-mensahe ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo, natatablan ako. Alam ko na yung mini-mensahe na iyon ay para sa akin. Ano po ba? Magagalit ba ako? Hindi. Magpapasalamat pa ako dahil yun ay sinasabi ng Espiritu na ito ang baguhin mo. Ito ang iwasan mo. Hindi po ba? Eh bakit pa tayo nandirito kung sakali hindi natin matanggap na tayo pala yung mensahe na yun ay tayo yun? O ako yun? Kaya mga kapatid, kaya ipinapakita, pinasisilay ang Ama kung ano ang nangyayari sa ibang bansa upang tayo ay mamulat, upang tayo ay makita natin na tayo mapalad pa rin. Magpasalamat tayo na hindi tayo naging ganon. Hindi tayo natabla ng mga kung ano dahil mahal tayo ng Diyos. Amen po ba yan? Nararamdaman ba natin mahal natin ang Diyos? Lalong-lalo na pag tayo naririto. Sapagkat si Apo Konseng lagi niyang sinasabing, mahal na mahal ko kayo. Hindi siya nagsasabi noon. Ang nagsasabi ang Ama. Ang Espiritu ng Ama, Anak. Ang kanilang Espiritu ang nagbibigay ng kanilang masasabihin sa atin. Kayo ba, narinig na ba ninyo yon sa ibang tao? Sa ibang mga organisasyon? Sa ibang mga kung kani-kanino? Hindi po ba? Wala kayong naririnig. Kaya paano kung ang mga tao lamang na nagkakaroon ng mga hidwaan doon sa Syria ay makilala nila ang Panginoon ang kagaya ng ibinibigay sa atin ng kinalugdan ng Ama upang siguro wala ng alitan. Ano nga ba ang pinag-aawayan nila?
Hindi natin alam kung bakit sila nag-aaway-away, tungkol ba sa religion, tungkol ba dahil na dito, tungkol ba... Napakababaw na dahilan, mga kapatid. Kaya ano ba ang ating magagawa? Umpisahan natin ang sarili natin. Ilagay natin isa-isa ang mga katagang igluluwan ng ating kinarugdan, ang mahal na Apo Konsil. Dahil alam ko, nararamdaman ko na lahat ng mensahe na yon ay galing sa Ama, hindi galing sa Kanya. Magpasalamat tayo. Hindi dahil sa magandang bahay, hindi dahil sa maraming pera, hindi dahil sa marami. Magpasalamat tayo. Dahil sa dakong ito, dahil sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Konsil, nakilala natin ang Ama. Nakilala natin ang mga mensahe. Nakilala natin kung ano ang kaloob niya sa atin. Ano ba ang kaloob niya sa atin? Ano ba ang gusto ng Ama sa atin? Wala. Kundi lamang magbago ang bawat isa. Kundi lamang mithiin natin lahat na tayo ay magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng isang daan na tatahakin natin sabay-sabay papunta sa Kanya. Kaya ang dasal ko sa mga bata na inosenteng namatay, regardless of religion, kahit na sino ka, Ama, tanggapin niyo sila. Buksan niyo ang kalangitan para sa kanila. Sapagkat alam ko, hindi nila kagustuhan ang nangyari sa kanila. Kaya ako'y nananawagan sa inyong lahat, mga kapatid, na bukas ang panawagan ng ating Pope na magkaroon ng vigil, fasting, and prayers ay makisama tayo. Makisama tayo hindi man sa pupunta tayo sa Rome, pupunta tayo kung saan-saan para makisama sa Pope, hindi. Dito, sa sarili natin tahanan, sa sarili natin mga kamag-anak, hindi naman natin sasabihin, halali kayo, tasal tayo. Umpisa. Kasi you cannot bring out all the goodness in you pag hindi ka magbago. Dahil kung ikaw nagbago, hindi na kailangan isipin mo kung ano ang magagawa mo sa kapwa. Kung ikaw ay nakilala mo ang Diyos, isinasabuhay mo ang lahat ng naririnig mong mabuti para mga mensahe. Hindi na kailangan mag-isip pa kung ano ang ibibigay mo sa kapwa. It will come out naturally. Mapapalad tayong lahat. Hindi tayo inabot ng mga ganon. Hindi tayo inabot ng mga magugulong dahil lamang sa isang sa relihiyon. Dahil ang Panginoon dumating dito hindi relihiyon, kundi upang tayo iligtas lahat. Bakit tayo hindi nagpapasakop sa Kanya? Bakit kailangan may hidwaan? Bakit kailangan may away? Sila yun eh. Gera nila yun. Hindi po. Bawat isa sa atin, pwede tayong gumawa ng gera dahil sa pamamagitan ng bibig, sa pamamagitan ng dila, na maliit na walang buto, na minsan lalabas, minsan papasok. Gera yun. Kaya tayo po, hindi po ako nagmamagaling. Hindi po ako nagagalit. Hindi po ako nagsisermon. Yun lang po ang gusto ng Ama. Sa pamamagitan ng kinalugdan niya. Naway lahat tayo, paniwalaan natin ang bawat kataga, ang bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig. Sapagkat hindi siya yon, kundi ang Diyos ang lumikha sa atin. Ang Panginoon, ang lalo ng Ama, hindi ba ninyo alam na marunong siyang magselos? Pag nakikita ang anak niya na siya ay hindi na gumagawa ng mabuti,
Alam niyang papunta na siya sa kalaban. Nagsiselos ang ama. Subalit siya ay may kapangyarihan. Subalit siya ay makakagawa ng kaparaanan upang ang taong yaon ay makuha niya kaagad. Subalit binigyan po tayo ng tinatawag na free will. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ikaw ay maging sa Kanya. Kaya mapapalad tayong lahat. Hindi na tayo kailangan maghanap pa kung saan natin hahanapin kung saan ang tamang daan. Naririto na po tayong lahat. Naway, magpasalamat po tayo na ang amay laging nakagabay. Nakikita ba natin? Hindi ko naman nakikita ang ama na nakagabay. Hindi ba? Ang si Apo Konsing ang ginamit ng ama upang siya ang gumabay sa atin. Wala tayong gagawin kundi tanggapin, magbago. Umpisa na tayo. Umpisa na natin. At ipanalangin po natin ang mga kapatid natin nasa Syria at sa buong mundo upang magkaroon po tayo ng, sabi nga ng kailangan ko lang sa inyo. Ito ako. Kunin niyo ang kamay ko upang kayo ay nasa. So ito po ang uulitin ko po bukas. Magdasal po tayo, mag-fasting po tayo. Kung yung mga laging nagagaganon, kahit na bukas lang, tigil na. Para lang doon sa mga tao. Isa na rin mo ako doon. Kaya bukas tahimik muna ako. Kaya yun po ang aking, yung mga mahirap po ninyong alisin sa sarili natin, kahit bukas lang, malaking bagay na po yun para sa Syria. Maraming salamat. Maraming salamat.